Pag nagkukwento yung even in the Spanish era, no, napakahirap by that time. So, kaya nga, yung nangyari po sa kanila ay talagang bagsak yung kanilang moral, their integrities, no, yung kanilang, even yung talagang pagkakaisa nila. But then, in going to read it out, no, makikita natin that is because they're turned away from the living God. Naniniwala po tayo na tuwing lalayo tayo sa Diyos, hindi magiging maganda ang buhay po natin. Amen. Who believe that? Amen. Amen? Mahirap malayo sa Panginoon. Mahirap malayo sa Panginoon. Kung kayo problemado, lalo tayong yumakap sa presensya ni Lord. Amen po ba? Lahat naman tayo dumaranas sa problema, pero limitan, yung chance na lalo natin yakapin ang magagawa ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah. So, dito ay makikita natin that yung length po ng wall of Jerusalem is almost 4 kilometers. Meaning to say, ito ang hanggang tansa. And then yung lapad niya ay talagang inaabot ng mga 4 meters. Actually, napakalapad niya. And sa layo niya, bawa, kung dito tayo simula, pag ganun, makakarating na tayo ng Cavite. No? Layo yan. Pero alam niyo, they constructed the wall of Jerusalem just for 52 days. Almost impossible. That huge task is almost impossible to be finished in 52 days. Almost impossible. Pero dito natin makikita how collaboration is important. No? At gaano kahalaga ang collaboration. Sabi ko nga sa inyo, previously, nasabi ko nga isang illustration. Ano ang malaki? Ang langgam o ang ipis? Okay, malaki ang ipis. Nakakita na ba kayo, have you seen a cockroach lifting or carrying, ano? Brother Ricky, have you seen a cockroach carrying ano? No. But we seen some ants carrying a cockroach. Amen? They could not able to do that by alone, but by collaboration. Napakahalaga po na makita natin. Like, the coming days, ay maraming, mamaya, later, after the service, ay merong mga gawa yung mga nanay. Napakahalaga collaboration. Ang mga youth, there's a team building coming on the coming Thursday, right? So, napakahalaga that there is a committee, there is a staff na work hand in hand, working together to make the activity victorious or successful. Kaya napakahalaga po ang tinatawag nating collaboration. Nakapanood po ba kayo ng Big Brother ba tawag doon? Sa Channel 2? Sa 7? Di ba collab? Di ba? From the word collaboration. Anong tunay ang hula niya? Ano yung pinaka-collab lang ba? Yung hula niya. Anong nakalagay doon? Celebrity collab. Hindi tama. Celebrity collab. Okay, so dito po ay makikita natin, upon studying this Nehemiah, we could see here yung a good example of collaboration wherein that huge task being bestowed to them being possible. Ano? Kaya napakahalaga talaga yung important ng collaborations. We've been a believer for so many years. Pero ang tanong ay ito, paano ka nagpa-function as a part of a body? How do we show collaborations? Kasi napakahalaga. Alam ba, kayo nangangaral, hindi naman pwede ako pa rin magbibigay. Amin po ba? But I can do it so. Magagawa ko rin. Pero, if I'm going to support the church, parang kang, ano na yun, unusual na yun. Each of us has a part, have to function. Napakahalaga sa atin na dapat yung bawat function natin
Kasi yun ang magsisilbing collaboration for us. Like, makikita natin, di ba? Jesus Christ share and the nations. What is our goal? Basahin nga po natin. 1, 2, 3. To make every believer a disciple. Do you have a part on that? Or you are the believer? Na ilang taon ng pabebe? Nang dapat, nagdadala na tayo ng mga kaluluwa sa Panginoon. Pero, ang problema lagi natin, tayo yung naghahanap ng bisitahin. Tayo yung naghahanap ng palaksin. Kailangan ba talaga lalakas? Hello? Ilang ulit ka na ba papalakasin? Yun ba ang agenda mo sa buhay? Maging mahina habang panahon? Di ba? So, napakalaga sa atin. Herein, makikita po natin some of the principles, na paano naging posible, naging matagumpay, the wall of Jerusalem, and it was impossible to be built in the 52 days. Pero nakikita natin, because they did everything in a teamwork. So, sabi rito, Nehemiah and his countrymen during the rebellion. Tapos ako tayo dyan. Okay. So, sa chapter 1, makikita natin dito, when Hanani came to Nehemiah and he reported all about the situation there in Jerusalem, and he said that Jerusalem is really devastated. So, when he heard that news, sabi niya, sumagot sila, kawawa naman sila roon, hinahamak at nilalait yung mga dayong nakatira na malapit doon. Sinabi nila, wasak ang mga pader ng Jerusalem at ang mga pinunang lungsod ay hindi pa nagagawa mula ng sunugin yun. At sabi nito, when he heard that, nang marinig ko ito, naupo ako at napaiyak. Ilang araw ako na nagdalamhati at nag-ayuno. So we could see here, mga kapatid sa Panginoon, na napakahalaga na makita natin ang kalalagayan. Alam niyo po, ako I have so many regrets. Like, ang dami kong tinulungan, ang dami kong pinag-aral, ang dami ko talagang tinulungan. Minsan, dumarating sa akin yung time na nangihinayang din ako. Though ito ay medyo dahil we have to give thanks and everything. Pero alam na kung bakit, yung lahat ng tinulungan ko, hindi man lang nakatulong sa ministry, kahit hindi na sa akin. Amin po ba? Kung ako lang ay sinunod ko pa rin yung sarili ko, sabi ko na lang, teka, siguro sa church ko na lang. One pastor nga nagsabi sa akin, pastor, kung nung napakalakas pa yung mo at saka everything, ganito, kaya mo bumili ng kotse Nagulog. Maging nung yung dati, may mga hinuhulugan kami lupa, kaya lang, Pero ano nang ibig ko sabihin, napakahalaga. Balik po tayo, for us, to collaborate, to the ministry, o to the, sa ating pong gawain. Napakahalaga una, the very first principle is, let everyone see the situation before the said collaboration. Okay? Ulitin natin, pasahin nga po natin, 1, 2, 3. Let everyone see the real situation before the collaboration. Okay. Sabi rito, una, let everyone see the real situation before the collaboration. Bakit nagkaroon ng word healing? Let everyone see the real situation before the collaboration. Parang ganito, church, sa bahay. Kahit lahat kayo may trabaho, kung lahat kayo kanya-kanyang gasta, kanya-kanyang ubos na sinasahod nyo, wala rin hong mangyayari. Parang ganon. Napakahalaga for us to understand your situation. Alam nyo, kahit po tayo ay, let us begin, yung tinatawag tayo in the silver lining. Nasa laylayan. Tayo yung mga nasa silver lining na yon. But, given you a chance, given you an opportunity to be employed, kahit dalawa lang kayo nagtatrabaho o tatlo, pero yung may collaboration,
Ano, na tuwing sasahod, ako bibili ng ganito. Ako magbabayad ng ganito. Ako para dito. Nagiging smooth every month, every week. Amin po ba? Nakakita na po ba kayo ng isang pamilya na lahat sila may trabaho, pero wala pa rin may ipon? Tingnan mo yung katabi mo, baka isa yun. Saan ka naman makakaipon ang pamilya mo? Eh hindi pa nasahod, iniisip agad, magsangyo. Iniisip agad, may bagong bukas na naman sa Tagaytay. Iniisip agad, ano ba? Ribbon. Each of you. O magbabago ng cellphone. Di ba? Nung kami ay mahirap pa. Na kami po ay pureta. At makatapos ko ng high school, hindi agad ako ng college. Nag-self-supporting ko muna ako. Nagtrabaho ko muna ako. So, alam nyo, ilang kami may trabaho sa bahay. You know, ang bahay po namin, alam nyo ba yung bahay ni Ate Pe, dati yung luma? So, every time I see that house ni Ate Pe, ni Madam Pe, no? Okay, ni Kape. Mahilig siya magpakapi. Tuwing napunta ako sa kanya, nagre-reminis sa akin yung bahay namin dati. Ang bahay namin yung kapes, yung bintana, na kapag bumabagyo ay nalalaglag. Ewan ko sa inyo ganun ba rin? Sa amin, tsaka dahan-dahan ka sa pagsasara. Kasi nga yung isa, yung linya niya, lumalaki na. Eh, nagsasara ka, pupunutin mo sa baba. O, ganun. And then, yung bubong namin ay nipa. Ano ba nipa sa Tagalog? Ayun. So, nipa pagkatapos, yung pinaka-silong namin, ano yan, yung kawayan? Bamboo. And then, yung sahig naman po, ganun din, may malapad kami. Sa inyo mga parang may ganun din, ano? May malapad din. And then, yung iba naman ay kawayan. Ang sarap matulog, lalo ganitong summer. No? Okay. To cut the story short, nung ganun pa po ang bahay namin at tuwing nabagyo, talaga naman, alam niyo po ba sa amin, yung bahay namin natulo, ang hindi lang natulo sa CR. Hindi mo pwedeng lahat kami, itong magkakapatid sa CR tutulog. No. Sa pagkakapit ng bahay. Ang laki-laki ng bahay namin, yung kagaya ng Klatipe, lahat ng area tumutulog, yung CR lang hindi. And then, alam niyo po, nung kami nagkatrabaho, collaboration eh. Nag-a-advance agad kami ilang hollow blocks. Pambili ng hollow blocks. Nag-a-advance agad kami. Meron silang doon sa aming company na yun, may mga plywood and lawanit. So, nag-advance kami. Every time, na kami malapit na sumahod, nag-advance po kami. So, gumaganda ng gumaganda ang bahay. That is collaboration. It can be applied not only to the ministry, but even to your families as well. Kung sa bahay nyo, ilan kayo may trabaho pero wala kayong pakialaman, magbibigay kung ilan gusto, maniwala kayo, wala hong iaangat ang pamilya nyo. Amen po ba? If some of you, halimbawa, nakita kayo, okay, i-invest ko ito, pag-aaralin ko itong kapatid ko. Sana gano'n na magkakapatid. Ganun na, maganda yung ginagawa niya. At matuwa kapatid rin na, may pera pa yan, maniwala ka. Manalig ka nga. Kung nakailangan mo kailangan maging Holy Spirit ka, lagi kaya theory na rin eh. So, tuwing magpe-pray ka, may pera. Hindi lang opera. Opera talaga, opera. Hindi lang opera. Anyway, so let everyone see the situation before the collaboration. So, sino rito naniniwala, member kayo ng Christ Solutions? Eh, hindi na tayo Christ Solutions. With Dennis, hindi na tayo Christ Solution, ha? O, pakibasa po, ano po tayo? Jesus, Great Shepherd of all nations. Kasi, yung nag-reunion, Christ Solutions. Okay. Sino rito naniniwala, member kayo ng Jesus Great Shepherd of all nations? Yeah. Bilang kamiyembro ka, bilang kapamilya, how do we collaborate? Pakita mo katabi mo, tulong mo.
Ulo. Plastic. Nakaranas na po ba kayo na nag-picnic kayo, lahat may dala? Pag yung isa walang dala, kundi plastic labo? Dalas po. Pero, mind you, at the end, pahalagahan nyo pa rin yung plastic labo na yun. Bakit? Kung walang plastic labo, walang balutan. O, di ba? O kaya mamaya, puro plastic labo dalhin nyo. Wala kayong pagkain. Anyway, let everyone see the situation before we collaborate. Kaya nga sabi sa inyo, naiinitan kayo, ano? Eh, ano naman si Pastor bumili ng set ng ano niyan, ng air can. Kung gusto nyo magpalit tayo, magkatrabaho ako, kayo ang ano, mag-preach dito. We have its own part na dapat nagpapa-action po tayo. Amen? Pakisan mo sabi mo, may silbi ka. Palakpan natin si Lord. Amen. Ito pa sa function. So, do it. No. So, yun nga, let everyone see the situation. Dalawa, communicate the goal for a collaboration. Napakalaga. Kasi ang goal, halimbawa, nakita natin mainit, nakita natin overcrowded na tayo, di ba? So, nag-isip ka ngayon, dapat meron kami ganito, dapat makabili kami ng bagong ganito, dapat may ganito. So, you set a goal, right? So, kailangan after setting a goal, no, napakahalaga is to communicate that goal. Halimbawa, si Ate ngayon maganda na, no? Wala na yung dati, no? Wala na ba yung ganung bubong yung dati? Wala. Lahat bago na. Ang luma na lang lahat nakatira, no? Anyway, yan. Now, dahil ngayon ay konkreto na at masama sa kanya ang mainit, nagkaroon sila ng goal, dapat may aircon. Di ba? Dapat aircon. So, you will set a goal and then communicate that goal. Naintindihan niyo po ba? Eh kung pagsahod na naman, repag ka na naman, paano yung goal? Di ba? So, let us communicate that goal. Like here in the ministry, in our ministry. So, we have lots of goals. One of our goals ay to have Bible studies the 20 barangay of the Salinas. One of our goals. One of our goals ay to establish churches. No. Even this April, one of our goal to have a DBBS in 5 areas ng ating ministry. Ngayon ang tanong, what is your part on that? So napakahalaga po mga kapatid, communicate that goal for a collaboration. Dito nyo babasahin natin. Ang sabi ni Nehemiah chapter 2, verse 17 ay ganito. Pagkatapos sinabi ko sa kanila, nakikita ninyo ang kalunos-lunos na kalagayan ng ating bayan, wasak ng Jerusalem at sunog ang mga pintuan nito. Itayo nating muli ang pader ng lungsod upang mahango tayo sa kahihiyan. Come and build. Come and rebuild the wall of Jerusalem. Church, yung tayo ay mahirap, well and fine. Pero kung habang panahon ka nang naging mahirap, parang there is a problem. Amin po ba? Amin po ba? Hindi nyo kasi tinignan yung sitwasyon. Alam nyo na palang mahirap kayo. Inuuna nyo pa ilaw-law. Bakit hindi muna magtrabaho? Bakit hindi muna mag-aral? Amin po ba? Diba? So napakahalaga kung tayo pasarap ngayon, taghirap yan pagdating ng panahon. Kung nagtaghirap ka ngayon, pasarap yan pagdating ng panahon. Kapatid, ikaw, ano unahin mo? Pasarap ngayon? At iya pagdating ng panahon? O maghirap ka na ngayon? Yung kahit walang baon, pasok? Amen? Amen? Church, yun, pakita sa mga kayo ng mga yun. Kaso nyo ba? Gusto nyo bang masenso? Dapat yung love life dito lang, hindi over. Hello? Hello? Kung unahin nyo yung love life, usapin nyo ako, magpapakasal na kayo, eh wala na naman, baka after ng
na second year mo, third year, kumuha pa ng criminology, pagdating ng fourth year, crimen ka na. Ito na yung criminal. Di ba? Bakit ba kayo magpapakahirap kung unahin nyo pala yan? Set your priority first. Set your goals first. And communicate. Nay, gusto ko talaga po mag-aaral eh. Okay, sige, tutulong kami. Make us self-supported. Ganun. Di ba? Alam nyo ang kahirapan, hindi pwedeng iyakan at wala kang gagawin. Ewan po ba? Bago mo unahin ang kilay mo, unahin mo muna pangarap mo. Ano natingin na tuloy sa mga kilay? Di ba? Bago mo unahin yung rebang mo, unahin mo muna. Sino rito yung nakaranas na pumapasok walang baon? Sino yung may baon, makikipag-date lang pala? Aray ko. So, communicate the goal for a collaboration. That was ginawa ni Nehemiah. When he saw the devastated situation of countrymen, he prayed, he cried unto the Lord, he poured out his soul to the Lord, and then he encouraged everyone, come, let us rebuild the wall of Jerusalem. Amen? Mga nanay, minsan, kausapin nyo rin mga anak nyo, magkaroon talaga ng reality check. Anak, hindi ka ba nagsasawa sa kahirapan? Anak, di ba? Anak, lugo na pilay ko kababagit. Baka naman ko ayos tayo. Amin mo ba? Hindi ka na sanay. Mga parents, huwag sa mga mayang parents. Our fear, our worry is this. Yung ulitin ng ating mga anak ang ating buhay. Amin po ba? Though, we cannot control them eh. We cannot control them out. But then, we may advise, we may encourage them. Okay? So, let's go to number 3. Portrait na boss. Basahin po natin, sabay-sabay. Work to be shared during collaboration. So makikita natin dito, in chapter 3 of Nehemiah, we could see there families by families, clans by clans, participating, cooperating, doing their own chores in rebuilding the wall of Jerusalem. We could see there that everyone participates. Di ba? Lahat gumagawa. Bagaman merong ilang gumagawa. Si Sanballat, si Tobias, at ilang bully. No. Naalala ko hapon, sabi ng thank you, Pastor. You're so generous. Our generous and bully pastor. Mabait niya ako, nilagyan pa ng bully. No. Anyway, work which should be shared in collaboration. Napakalaga na hindi lang tayo sama-sama. Dapat may ginagawa rin tayo. Amen po ba? Each of us should contribute. That is collaboration. Sabi nyo nga po, collaboration. Collaboration. Yan. Parang Jens, collab. Naigli na lang na collab. So, napakalaga po, like mamaya, mga nanay, kung wala ka naman dalang pagkain, so magdala ka naman lang ng kaluluwa. Buhay. Hello? Patay. Pero isa nakakalungkot, wala nang ang dala, wala nang ang invite, siya pa ang huli. Kasi mga sabi mga governor, Ganun. bakit ba governor? Wala nang invite. Wala namang ang nambag sa pagkain, siya pa yung huli. Siya pa yung tingin sa oras, ano kayo matatapos? May mga ganyan tayo, isa na, Pastor, may gamay ko pala, anong oras mo matatapos? Ako ba yung tanong Pastor, anong oras mo magsisimula? Matatapos at tinatanong. Anyway, so, napakahalaga po, na ang bawat sa atin, from the highest to the lowest member of the church, ay talagang nag-iisip what we could contribute to the ministry, what we could contribute to the organization, or to the cell groupings. Napakahalaga po talaga Kinakailangan nagmamature na po tayo. Pakisap po sabi mo, huwag ka nang pabebe. Huwag ka nang pabebe. Ayan. Hindi ako attend, hindi ako sasama, wala akong ibibigay.
Alisin nyo na yung ganung bagay. Kasi kahit naman may pambigay ka naman, hindi ka rin naman nagbibigay. Sanay na kami dyan. Pakisabi mo sa tabi mo, sanay na pala si pastor dyan. Alam na it's, no? Alam na yon. Alam nyo, sabi nga ng kawikaan, ang taong mapagbigay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang taong tikom ang kamay. Ang taong napakakureport, naku, maniwala ka. Kasi, in giving we receive. Amen. Amen? Naniwala po ba kayo na tuwing tayo ay magbibigay sa Panginoon, magbibigay sa kapwa, ibabalik yun ng Panginoon, siksik-liglig at nag-uumapaw. Amen? Amen. Palakpan natin si Lord. Amen. Don't regret all the things giving she did. You know? Kaya, work must be shared in collaboration. Kaya makita nyo, yung bawat angka, bawat talaga gumagawa, and in chapter 4, almost kalahati na ibig sabihin, in the 27th day ng kanilang pag-work, ay nakita nila na matatapos na. No, napakalaga talaga. Okay? So, kaya kanina yung iyak ng nanay, no? Ang dami ng anak, wala nagpipresenta magbantay. Ba't ba ganun tayo Pilipino? Pero iyak na iyak pag may namatay. Amin po ba? Di ba? Church, makinig. Pag ako namatay, huwag kayong umiyak. Hindi, may sakit yun. Sabi ko kay Mrs. kasi gano'n. Pag ako'y magkasakit ng malubha, alam niyo naman, pagpasok pa ng hospital, si Kuya Por nga, tinandihan eh. Pero salamat Kuya Por. Kasi kung ganyan lang din pala naman, no, si Daniel lamang ang nurse ko at ako, gagaling ka na. Yung kasabay mo, si Pastor Daniel, nagbabayad pa ngayon ng 400,000. Ay nako. Kahit ipagbili natin si Kuya Arthur, kulang pa. Natawa, sir. Magbawa, sir. Saka wala naman bibili. Aray. Bawal na ngayon ng mga cholesterol. Potassium pa. So, napakalaga, no, na again, in chapter 3, lahat ay gumawa. So, makita natin na in 27 days pa lamang, almost kalahati na. Walang imposible, basta nagkaisa, o isa ay gumagawa. Amen? Palakpakan natin si Lord. Amen! Amen! So, apply it. Not only to the ministry, but to your families. So, supply nyo yung son, ano? Araw-araw naman sabi ka na sabi. Baka yung cholesterol mo, hanggang dito na. Ipon-ipon naman pag may time. Di ba? Bayad-bayad mo ng kuryente pag may time. Di ba? Okay, let's go to number 4. Okay, basahin po natin. Let's go. 1, 2, 3. Unity must be observed in one goal through collaboration. Okay. So, makikita natin dito, as we do our part, as we do collaboration, importante rin naman ang unity. Hindi pwede sabihin mo, ginagawa ko ito, wala akong pakalam sa iyo. We must be united. Amin po ba? We must be united as we do the collaboration. Ibig sabihin, ano ba tawag doon? Yung coordinated tayo sa bawat isa. Ibig sabihin, yung function ko related sa function mo. Amen po ba? So napakalaga mga kapatid sa Panginoon that we're not only we gather together, we're not only doing our part, but most importantly, we do cooperation. Amen po ba? Teamwork. Sino rin yung nakaranas na magpasa ng thesis? Group thesis. Nakakainis yung kasama mo sa grupo na walang ginagawa. Hirap ka na sila, nagkukwentuhan lang, nagkukuringian lang, no? Hirap ka na, yung iba nagte-text lang, hello, nandito mga kasama ko, naloloko na sa katitesis. Ako, magaling ka rito lang. Tapos, ang mahirap no, pag nagmarkahan, pare-pareho. Amen. Isa nakapaano pupunta ako sa langit, pupunta ako sa langit. Parang yan ang unfair. Ang laki ng ginawa ko, ikaw lang ginawa mo. Bakit ano ginawa mo? Diba?
So, each of us is a part. Dapat coordinated tayo. Alam nyo, kahit mag-invite lang kayo, and then dito na lamang, di ba? Nung minsan may mga ganyan tao, naniniwala po ba kayo may mga tao na kapag nakita mo, parang hanggang ng kalooban mo. Tsaka parang ang dali niya mag-invite. Ano po ba? May mga tao rin naman pag nakita mo, iwasan mo na. Nakuha ng bata. Yung lagi na lang may bara, yung lagi na lang may ano. Diba? Yung, may mga ganyan tao eh. Ate, pupunta ka sa church? Hindi. Sa cemetery ako pupunta. Eto nga, may dala akong Bible. Sa cemetery ako pupunta. May mga ganyan tao eh. So, papa. No. Pero may mga tao talaga na minsan na yung talagang pag nakita mo, parang nabubuhayan ka. Ganun po ba? Tingnan mo yung katabi mo. Pag nakita mo ba siya, lumalakas ka? O nalalanta ka? Nalulose trick po. Diba? May mga tao pag nakakaano. Okay. So, unity must be observed in one goal through collaboration. So, makikita natin, di ba? Alam niyo ang maganda sa kanila? As they do their part, yung isa may pala, yung isa ay may sibat. Kasi nga, merong mga buzzers, may mga kontrabida, So, ginagawa nila, habang yung iba ay nabuhukay, nagtatayo, yung iba ay nagbabantay, iba naman may dalang weapon, iba naman ay may dalang pala. So makikita natin dito, not only being together, but also cooperation, as they function. So unity must be observed. Now, in doing so, like the goal, to achieve that goal, in fulfilling that goal, in its execution rather, napakalaga also to us why we have to do this. Halimbawa, this month, bibili tayo ng washing machine, ng may dryer, na may kamay na siya na rin magsasampay sa sampayan. Hindi pa nagagawa yung baka gusto mong gawin. Tapos, siya na rin yung magtatagal sa payan, magtitiklo. Baka nanay yung nabili mo. Parang gawin yata ng nanay yun. Okay, balik tayo. So, makikita natin, Pwede kong magluto. after we set a goal, we have to ask why we have to do this. Amen. Masarap na pag napunta tayo sa church, malamig. Amen po ba? Amen. Magkaroon tayo na kaya ng goal. Bili tayo, pare-pare kaya ito, ganito. How to do it? How to do that? No? Paano magagawa yun? So, set a goal. So, napakalaga is why. Okay, tingnan natin, biblical speaking, balik tayo. Bakit kinakailangan, why do they have to rebuild the wall? Una-muna, their reason is not only to rebuild the wall, but the moral and dignity of the people. Yes, they planted to rebuild the wall, yet that is not only the reason, but also to regain their moral and their dignity. Why? Kasi ang buhay nila talagang lagi nilang sinasabi sila'y anak ng Diyos. Pero bakit gano'n nangyari? Pero nangyari nga yun, ulit ko reminder sa inyo, kapag ang buhay natin malayo sa Panginoon, mayroong chance ang away masira tayo. Amen po ba? But if God is with us, who can be against us? Dapat nasa tama tayo. Amen? So, mga kapatid sa Panginoon, napakahalaga po na ginawa nila yon para mabalik sa kanila yung moral nila, yung confidence na yon. Kasi sila anak ng Diyos eh. Amen po ba? So, as they acknowledge that they're God's family, so, why they have to live in tyranny in Lusagulis, So, napakalaga talaga na nung sila magkaisa, ay parang magiging ulit nila yung kanilang confidence, yung kanilang integridad. Kasi, church,
konting sermon lang. Isang malaking problema nating mga Pinoy, ang baba ng tingin natin sa ating mga sarili. Amin po ba? Amin po ba? Tayo, kapag nanalamin, nakita natin ang ilong natin kakapiraso, kapag tumingin na tayo sa Amerikano, bakit? Pasalamat kami, butas pa yan. Amin po ba? One time I told you, when I was there in Thailand, they're different. Why? Even those kids in the streets, dumaan ng mga foreigner, sa nila ng sigalasi. Pag may Amerikano na, sa nila, maraming sa Thailand, maraming napunta roon, lalo sa Chiang Mai, pinuntahan ko. Andun nga yung, So, alam nyo, sabi ko, kumuha ito. Tayo, pag may Amerikano na, matangkat, tamo sa kilong, napapahawak tayo, ay, may defecto. Di ba? Alam nyo nga, mas mapalad tayo. Sila kung matamo sa ilong, matamo sa mga puso natin. O di ba? Wala sinaintindihan. So, babalik sa Panginoon, sabi nga ng 147 ba yung awit, na for we, the Lord created us unique. Ano sabi doon? For I am fearfully and wonderfully made by God. Amen. Sabi nyo nga po, ito ba, sabihin nga po natin, mapalad ako. Malapad ako. Taray ko. Okay, so, napakalaga to them, that is very important to them, to rebuild the wall, to regain their morale, to regain their confidence before God. Okay? Even their dignities. And one thing more is to believe God. Yun ay isang way para ma-restore sila lahat. Alam niyo, minsan maganda rin yung may activity Napapalik yung isa, napapag-init ulit yung bawat isa. Amen po ba? Alam niyo, kapag, wala po panahon na ganito, makikita mo, pasalin-salin, palipat-lipat ng church, and then makita mo na backslider. Kanina nga, may nagsusuko sa akin, Pastor, ganito. Napakalay naman na imbis na nag-church, sasabi sa Boracay. Sabi ko, okay lang yun. Isa lang naman yun. Pahubad-hubad, Pastor. Nagagalit siya kasi yung asawa niya, nakatupis pa yata. Laki ng tiyak. Hindi ko alam kung nahala, o siya nahalayan dahil walang bubugang katawan o ano ba. Sabi ko, relax lang, talagang ganyan. Pastor, may pahubad-hubad naman gano'n. Ano naman? No. Anyway, so, the very reason why we need that collaboration, to believe God, to be restored. No, yung malaking bagay ko, yun ang ginawa nila para yung pananalig ng bawat isa mabalik ulit sa Panginoon. Amen po ba? So, God is allowing us to create activities for us that each of us being restored. Amen po ba? And we need to support that. Ako nga, supporta ko yung mga kabataan sa kanilang team building na hanggang ngayon di ba lang ko sa beach. Saan nga ba talaga? May Pampers Resort, ayaw nyo. Sa Isla Bonita. Fishport. Okay. Padawan. Panghuli, Mas malupit doon. the very reason they need a collaboration is to be a strong nation again. Di ba? Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, napakalaga talaga. Ako nabibless lang dito kayo lahat. Amin po ba? Pero napakarami po natin. Actually, kung talagang tayo yung magkakasama-sama, ang dami na natin No? Pero ang problem is, walang collaboration Kanya-kanya. Tsaka sa mo nakakita na ilang taon na lagi may problema sa kapatiran. Hindi ako binati niya, alam mo, isang nakakainis din, walang malakman itong verse na ang pastor, nagsapatos yung nanampal ng sapatos Wala akong nabasang verse. Ibig sabihin ilang taon na, laki na lang problema si
ng pagsambay lagi natin nasa kapatiran. Ang pagsamba natin dapat lagi kay Jesus. Amen. We have to grow. Kahit anong mangyari, paglaban mo, pananalig mo sa Panginoon dahil ang Diyos ay tapat sa atin. Kailanman di niya tayo iniwan, kailanman di niya tayo pinabayaan. Amen! Actually na naman, ilang na alam ko English. Last week, I'm suffering from migraine and flu, no? Pero nung nagpakanta na talaga si Ate, ano pangalan mo? Si Ate Payne, hanggang hataw ako. Sarap mag-praise and worship. Amen? Pagdating ng bahay, nagkikirutan lahat. Pero ano, hindi may tutumbasan yung kaganakan. Amen? Pero ngayon hindi naman. Kayo po ba'y napagpala ng ating pagpupuri sa Panginoon? Praise God. Palakpan natin si Lord. Salamat sa ginamit ng Panginoon. Napakainit ang pagpupuri kasi ang init ng panahon. Yun talagang ang tawag doon, literal na mainit ang pagpupuri. So to be strong a nation again. Kapatid sa Panginoon, this topic is very relevant sa ating Christian life. Amin po ba? Not only sa ating Christian life, even to our families, even to our organizations you are with. No, napakahalaga po ang pakikisama, napakahalaga ang pakikiisa, napakahalaga kung ano isipin natin na contribution to make that organization victorious and successful. Amen? So sa inyo mga parents, minsan, ipunin niyo yung mga anak nyo. Ano ba ang magagawin natin? Paano tayo? Ano ganito? And sa inyo rin leaders, alam kung kayo nasa kalooban nyo ni Lord, just do it. Amen? Don't be discouraged. Alam nyo, naniniwala po ba kayo kapag may plano si Lord, may magandang gagawin ng Diyos, laging mayroong kontrabida? Laging may kontra. Amen po ba? Kagaya ng isang balat, ito obvious. Pero, iwaksin nyo po yun. Sabi nga ng isang quotation, don't mind those barking dogs. Just continue. Minsan, alam nyo, ganyan talaga sa buhay. Kung sino yung walang ginagawa, siya pa yung ngawa ng ngawa. Totoo ba yan? Kung sino yung walang ginagawa, siya pa yung laging may problema, laging may reklamo, yung laging blessed ni Lord. Na pag wala na pagpapala, wala na. Pag tinanong mo na, kamusta ka na? Eto, mabuti. Di ba? Sarap na sana yung lagi tayong on the go para kay Lord. Depending our faith in God. Amen po ba? May problema dyan. Sabi ko nga isang araw, ano bakit wala ka? Pastor, kasi ganito, may nag-away muna kami ni Mami. Sabi ko, sana i-schedule nyo na lang yan. Mami, bukas na tayo mag-away. Dito muna kami sa gawain. Naway mo ako. Dinarinig siya. Ito na nga sinabi. Mamaya ako sasabihin ng pangalan. Di ba? Minsan yung problema natin, maraming hadlang. Sabi, wala pa sa pera, hindi ka makapunta. Pag nagkapera ka ba, alam ka mag-away na naman kami dahil may pera ka na. Amen po ba? Pwede mo na sabihin, okay, atin mo na ako ha. Next time na lang ako bibigay. O kung hindi kaya, later na lang. Amen po ba? Walang makakahadlang basta't kalooban ni Lord. Walang makakahadlang basta't gawain ng Panginoon. Each of us all together depending our faith in God. Amen? Let's do a collaboration. Amen? Ano man ang mangyari? Itatayo natin ang gawain ng Panginoon. Ano man ang mangyari? Pupurihin natin ating Diyos at lahat tayo sama-sama maglilingkod sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ating Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya lahat tayo tumayo. Sabi nga po ng awit, pag-isahin mo naman ang aming puso. Amen? Let us support every ministry. Let us support yung ministry ng Panginoon na pinatatiwala ko sa atin. Just do it. Not for the people, not for the leaders, not for the pastors. Just do it for God. And for His glory alone. Okay, ilang minutes tayo? Okay. Sa oras nito, nais kong lahat po tayo manalangin muna. Father God in heaven, once again we thank you for about the message we have been heard. And Father, we pray for your anointing. We pray even your wisdom. As you imparted to us this message of God, we pray how we could apply it to our lives. Kaya salamat nga kung muli, Panginoon, purihin ka, luwalhatian ka. Father, I pray
that you may speak to each of us here. And Lord, we disown, we renounce every weakness na mayroon po kami. Every hindrance to make us grow in serving you. Lord, winawaksi po namin, we lay aside every hindrance in serving you. We must continue because that is your will to us. Hallelujah. Before we sing the song, gusto ko tayo lahat na magkapit-kapit ng kamay. Let us hold each other's hands as we sing this song. Pag-isay ko lang ay puso. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. Come on, church. Nagsusumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, Diyos kami ay patawarin sa aming sala. sa pagkabahagi, sa pagkakahagi, Sa pagkakapit-kapit, sa kawalang pag-ibig sa pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumamo, nagsusumamo, nagpapakumbaba. Diyos kami ay patawarin sa aming sala. Sa pagkabahagi, Sa sa pagkakapit, sa pagkakapit-kapit, sa kawalang pag-ibig sa isa't isa. Isahin mo ang panagawin puso. Isahin mo ang laman ng ating isipan. Bigisinan yung pag-ibig. Bigisinan yung pagmamahal. Okay ko lang ito, without the instrument, pag-isahin mo. Pag-isahin mo ang laman ng aming make it a prayer in our hearts. Huwag niyo pababayaan ang gawain ng Panginoon. Contribute. Collaborate. Hallelujah. Bigisin ang iyong pag-ibig, bigisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka Isang pa, without instrument, make it a prayer, everyone. Pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Isipin niyo po kung ano yung pinakatiwala ni Diyos sa inyo and how you find siya. Ibalik natin ang mga pag-ibig natin. Bigisin ang iyong pag-ibig, bigisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming puso. Pag-isahin mo. Bigisinan ang iyong pag-ibig. Bigisinan ang iyong Pagmamahal. Jesus, Magaling ka sa aming buhay. 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 Hallelujah. Father God in heaven, once again we thank you for all the messages we have heard. Father, illuminate to us, O God, the depth of your message and let your anointing remain in our hearts. Hallelujah. Patuloy nga po, Panginoon, that wisdom and understanding be upon us, Panginoon. Salamat po, Diyos. I declare blessings after blessings to your people. I declare collaboration. I declare collaboration upon your people. Salamat po, Diyos.
sa iyo, Panginoon. Pasalamat. We bring back all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Everybody says Amen. Amen. Okay, pwede po ba tawagan po muna lahat ng tatay over here? Yan. At yung mga bata, huwag niyong pauwiin, baka mamaya po ibigay natin yung kanilang mga regalo. All the tatays, pwede po ba rito? Kuya Dennis, pwede mo makasama ko sa bed. Yan. At yung semi-tatay, pwede ba dito? Then, yung mga nanay ko, may meeting ko yata kayo. Ayan, announcement din po to all youth. Ayan, may meeting din po tayo on this time. Thank you. Wala ko nang bumuwi. Okay. Yung po mga mamis, yung po may participation sa ating gawain mamaya, lahat po ng nanay na may part sa program, pwede po kayong maaga. O yung iba Okay, siguro mag-meeting na lang muna kayo before, no? Sige mga nanay, mag-usap na muna kayo. Youth, dito po kayo kasi malapit na po gawin nyo. Youth, dito kayo sa left side. On my left side, okay. Youth, dito po kayo. Ako mga nanay, mag-usap na. Para mamaya kung meron po mga tayo invited. Sige youth, mga nanay, ano na po kayo? Kung meron pa kailangan ayusin, i-contribute. At kami mga tatay sa gitna. Ano na ako, nakasuma na. Patay na. Sige tayo guys. We're live. Goodbye. Okay,